Samantala, ano nga ba ang sale with assumption of mortgage? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Ang email pong aming natanggap ay mula kay Lishen. Ayon kay Lishen, may nabili daw na loteng nakasanla sa bangko ang kanyang lola. Sa deed of sale ng lote, nakasaad daw na anumang obligasyon ng dating nakabili ng hulugan dito ay sasaluhin o aakuin ng kanyang lola. Ayon pa rin kay Lishen, hinahanap daw nila ang naturang kasulatan upang tubusin ang lupa, subalit hindi daw ito makita ng kanilang lola. Sina Lishen na daw ang nakatira sa loteng iyon. Samantala, may pinsan si Lishen na nagsabing hinahanap daw nila sa Bangko Sentral ang kasulatan at ang sabi ay nabili na daw niya ang lote ng kanilang lola kahit na walang pasabi sa nahuli na bibilhin daw ang loteng ito. Sa katunayan nga daw, may ibinigay pa sa kanyang kasulatan ang lola ni Lishen na sa kanya na daw na nagsasabing sa kanya na daw ipamana ang parte ng loteng tinayuan ni Lishen ng kanyang bahay. Sa ngayon daw ay pinaaalis siya ng kanyang pinsan sa bahay nila at kung hindi daw ay sila ang aalis, ay ipagigiba ang kanyang bahay o di naman kaya ay susunugin na yon. Ang tanong ni Lishen ay kung talaga daw bang maaari bang ibenta sa pinsan niya ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lupa ng lola niya sa kanya nang hindi ipinaalam sa kanyang lola ang nasabing bilihan. Maaari daw bang basta na lamang ipagiba ng kanyang pinsan ang bahay niyang gawa pa naman sa konkreto? Hindi man lang daw ba maaaring bayaran ng pinsan niya ang halagang ginasta niya sa pagpapatayo ng bahay? Mula sa iyong kwento, tila naremata ng bangko ang lupain na nabili ng iyong lola kung kaya't napansin namin na ginamit mo ang katagang gusto nang tubusin ng iyong lola ang lupa. Lishen, sa una mong tanong, tila hindi nga kapanipaniwala na sa Bangko Sentral mismo tinubos ng iyong pinsan ang ari-arian ng iyong lola. Tandaan na ang pangunahing responsibilidad ng BSP ay ang magbigay ng policy direction sa usapin ng pera, banking at pautang. Ito ang nagsusupervise ng operasyon ng lahat ng bangko at nagre-regulate ng mga non-bank financial institutions gaya ng lending companies o kaya ay mga sanglaan. Tila hindi naman yata kapanipaniwala na doon mismo sa BSP tinubos ng iyong pinsan ng lupa ng inyong lola. Ang pagtubos ng lupang nakasangla ay doon dapat sa mismong bangko kung saan ito nakasangla at hindi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung sakaling ang pinsan mo ang nakatubos ng lupa kung saan nakatayo ang bahay mo, maaari kanyang paalisin matapos bayaran ng halaga ng bahay. Maaari din naman na paupahan niya sa iyo ang lupang kinatitirikan ng iyong bahay o di naman kaya ay subukin na ipagbili sa iyo ang bahagi ng lupa na kinatatayuan ng bahay mo. Ayon nga sa Article 448 ng Civil Code, ang may-ari ng lupa kung saan tinayuan ng building in good faith ay maaari niyang angkinin ang kung ano man ang itinayo dito o itinanim dito matapos magbayad ng indemnity o di naman kaya ay obligahin ang nagtayo ng bahay o anumang istruktura dito na bayaran ng lupa sa bahagi ng lupa o upa sa bahagi ng lupa kung saan nakatayo ang istruktura. Maaari din niyang ipagbili sa nagtayo ang bahagi ng lupa kung mas mataas ang halaga ng lupa kaysa sa kung ano paman ang itinayo doon. Tandaan, ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong kumonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.